kahapon po kasi may pasabog si dating Congressman Saldico at isinama na po niya si Presidential San at House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Saldico laban kay Kong Sandro na sinasabi na nag-insert ng 50 billion may nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung reaction ni Pangulo? Una-una po ay nakapag-salita na po at nagpahayag na po ng denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle. Correct. AI pa more. Ma'am, may report din po ba ang palasyo ng Malacanang regarding sa intelligence report na may nakikipag-ugnayan si Saldico sa grupo na gustong pumalit po daw na sa gobyerno ng Marcos? Wala pa po tayong masasabi patungkol dyan. Wala po tayong update at tingnan po natin kung meron pong ganyan mga alingas-ngas. So, ibibigay ko po sa inyo ang update kung meron man. Salamat po, sir. Thank you. Next is Julie Bay sa 1PH. Morning, Yusek. Yesterday po napaulatan na aresto si former presidential spokesman Harry Roque. May official communication na po ba or clarification yung palas tungkol? Sa ngayon po, nakausap po natin ang pamahalaan. Wala, puro fake news lang kasi sila eh. Bibigyan na lamang po sila ng update. Mahirap paniwalaan mga kababayan. So wala pa pong confirmation, ma'am? Yun po yung ayon sa DILG, hindi natin makukonfirm. Pati sa DFA ay wala pa rin pong confirmation. So magbibigay ng update kapag meron na po. Thank you. Ivan Mayrina, GMA News. Sorry ma'am, balikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi ninyo, kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we expressing doubt that that is Zaldico? Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. So makikita niyo po yung mga babago-bagong statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4 and 5. Can you point out some of the inconsistencies you've spotted? Wala, so fake news lang yan. Paninira kay Sandro at saka sa kanyang tatay. Puro fake news lang yan mga kababayan. Sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Secretary Nina Pangandaman 2024. So nung na ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. So mas magandang hayaan natin, tapusin niya na muna. Kasi sabi nga natin, tuwing makikita natin ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupuna ang inconsistencies, ginagamot nila sa mga susunod na mga video. Sorry, and what does that have to do with the changes in his appearance, in his hairstyle? Kung isang araw lang itong ginawa, hindi dapat nababago ang itsura. So it means, correct, lumalabas. AI. Iba-ibang araw ito ginawa. At Saka, malamang ay bumabase sila sa reaksyon ng tao. Correct. Sorry. Huli na kayo on to my ngayon. main question. Puro Kahapon po paninira sinagot lang, ni, puro fake news. VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo.